Alright, tanghalian time na. So, ay ating mga angels, lulutuan natin ngayon ng tukwa at baboy. So, ganito lang, may slice na tayong tukwa ay baboy dito. Ganyan lang i-slice nyo. Dapat may taba-taba para mas masarap. At ang ating mga ricado, may kamatis, may white onions, garlic at saka chili. Depende na sa inyo kung anong hindi naman kailangan na pwedeng pula na onions or optional lang itong ating chili kasi yung iba ayaw ng maanghang. So, ang ginawa ko, nandito na tayo sa ating tukwa. Yung tukwa natin na ipa-fry muna natin. Itong nabili ko sa supermarket ng tukwa ay malapad. Ito yung malaki. Yung sa market kasi, dun sa wet market, ay yung maliliit yata yun na square-square. Kahit ano lang na tukwa, basta medyo yung hard siya. So, in-slice ko ng cubes yan at dinidip fry ko siya. Siguraduhin nyo lang na yung inyong kawali mainit bago nyo ilagay yung mantika. Lalo na kung yung inyong kawali hindi siya non-stick. So, mainit na mainit yan. Ilagay nyo yung mantika. Then, lagyan nyo ng konting, spreadan nyo ng konting salt yung inyong tukwa bago nyo siya ilunod. So, hinintay na natin ito na mag golden brown. Kasi, kapag hindi mo kasi siya ipainit masyado yung ating kawali ay magdikit-dikit yan at madudurog yung inyong tukwa. So, katulad yan sa atin. Bulang siya na square. Diba? So, hihintay lang tayo mag-golden brown yan bago natin igisa yung ating karne. At kapag naglagay naman kayo ng mantika, huwag masyadong marami ha. Yung enough lang siya. Kasi kapag mainit ang ating kawali, hindi yan siya magdidikit-dikit. Dahil kapag hindi mainit ang kawali natin at ilagyan mo ng mantika, kukulangin yan dahil sisip-sipin yan. Pero kung mainit na mainit yung ating mantika, ganyan ang magiging resulta niya. Hindi siya magdikit-dikit. See? So, pwede na ito, kaya ililipat na natin muna itong ating tukwa dito sa isang lagayan para ibukod natin pag-isa yung ating karne. So, ngayon, nalipat na natin yung ating karne. Maglalagay na tayo ng yung ating tukwa. Ito ang isusunod natin. Hindi muna ako naglagay dyan ng mga ibang mga lamas kasi gusto ko nito masangsaksan muna yung ating karne. Okay. Sakmutahin muna natin ang ating karne. Hanggang mag-golden brown siya at yung taba lumabas na yung mantika. Maglagay tayo ng konting asin sa ating karne. At haluin lang natin yan. So, kapag ganito na yung itsura niya, nag-brown na siya, pwede na natin ilagay yung ating mga condiments yan. So, ilagay natin yung ating bawang.